million. Okay. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Galit at hinanakit ng Pilipino, malapit ng ipadama. Kaya mga kawatan sa gobyerno, nangangamba na. November 16 rally, the principles that you espouse are fundamentally similar to the Trillion Peso March. People, yes, it's anti-corruption. all about corruption. However, the difference here is that the aggregation of groups that you are with, yes. It's INC will also be there, Kingdom of Jesus Christ is of Pastor Kibuloy, and JIL. All these two. Protesta sa Luneta, maaring mauwi sa People Power Tree. Ayon yan sa isang retiradong general. Oh shit! Of course, kung 1 milyon, 2 milyon mga tao na yan, hindi mo na makukontrol yung mga ibang tao. So, but us as a leaders, we are focused on the corruption issue. General Browner, nakikinig daw sa taong bayan. Totoo ba ito? O nambubudol din yan? Sabi niya, nararamdaman namin, naririnig namin ang hinaing ng tao. Hindi kami bingi, hindi kami pipi, hindi kami bulag. Yun sinabi niya. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, maya-maya lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dakungal ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-uusapan ng mga balita na nangyayari sa ating bansa. At syempre, kumustahin po muna natin ang ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Uwan. At sana po lahat po tayo ay ligtas at walang anumang dinaramdam dulot ng bagyong Uwan. Sana po lahat ng pamilyang Pilipino at lahat ng Pilipino ay ligtas. At syempre bago po tayo magsimula mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. At syempre sa mga bago nating subscribers, welcome to Master Judea channel. At of course mga kababayan, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share at mag-like sa ating mga video na ina-upload. So ngayon nga mga kababayan ay mainit pa rin na pinag-uusapan ang nakawan sa gobyerno, flood control anomaly, and all that, na pilit nilang inililihis ang issue pero ayaw niyan ng mga Pilipino. Ayaw na mga Pilipino na ginagago, ayaw na mga Pilipino na tinatarantado. Kaya nga ngayon, kung mapapansin nyo, mga kababayan, ay kaliwat kanan ang protesta, kaliwat kanan ang rally sa mga kakalsadahan sa ating bansa. Dahil yan dito sa kagagawan ng mga kawatan na nagpapahirap sa ating bayan. At eto na po, at hinihintay po ang pagtitipon-tipon ng mga kababayan natin na galit na sa pangangawat sa ating bayan. Dahil eto, mangyayari po ang malaking rally na ito po ay pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord, at isa rin po dyan ang Kingdom of Jesus Christ, mga kabataan at mga retiradong general na galit na at nagingit-ngit ang kanilang puso sa pambabalasubas sa ating mga Pilipino at pangluloko, pambubudol, panggagago, pananarantado sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. So, pag-usapan po natin itong kinatatakutan ng mga magnanakaw, mga kawatan na walang puso, walang pakialam sa mga Pilipino at higit sa lahat, mga demonyong ibinenta na ang kaluluwa nila sa impyerno. Oo, mga kababayan, sila po ay natatakot dito, hindi man nila ipakita, takot sila dito at umiikot na mga tumbong nila. Okay? Walang iba kundi ang nagngangalit na mga Pilipino, nagngingit-ngit ang mga ulo at puso dito sa mga jablo. Takot po sila sa mga Pilipinong pinagnakawan nila. Medyo nanginginig na po sila. Nanginginig na po ang kanilang mga babolyas sa napipintong protesta na tatagal ng 3 araw dyan sa EDSA at maging dyan sa Luneta. Yan. Magsasama-sama po at ulitin natin, Iglesia ni Cristo, JIL, KOJC, mga kabataan at mga retiradong general, Sundalo Air Force na sawang-sawa na rin sa pambubudol ng mga kawatang tarantalo na mga politiko. Pero ang tanong dito, ano ba ang purpose ng protesta na ito, mga kababayan? Ito ba ay para patalsikin si Marcos Jr. at ipalit si VP Sara Duterte bilang Pangulo?
Yun ba ang gusto ng mga Pilipino? Kasi may mga nagsasabi po na ito daw ang dahilan. Ipapalit daw si VP Sara Duterte. Totoo ba ho ito? Or talagang sawang-sawa na ang mga Pilipino sa pambubudol at panluloko ng administrasyon na ito? So, pakinggan po natin ang unang bagsak, unang bugso ng balitang protesta. O, ito, pakinggan po natin, mga babayan. General Pokis is because you are identified with the former President Duterte. That's why the slant towards, when you spoke, it was matunog yung withdrawal support. But you prefer, your group prefers Vice President Sara. No, it's like this. Of course, I helped the campaign of President Duterte. That's a fact. I also organized BBM 2.0, itong rally, itong May 2022. We campaigned for President BBM. BBM 2.0. Okay? Ngayon, nung wala siyang katandem nung finally sumama si Inday Sara as katandem niya, naging BBM Sara 2.0. So ang grip namin. ang manok nyo noong 2022 was really BBM, yes. At that point, wala pa si Inday BP, Sara, hindi oo. pa siya Oo. Okay. So, ayan, mga kababayan, hindi ko po, paano ba ito? Malinaw po ang sinabi ni General Pokis. Siya po ay supporter ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago pa man siya maging supporter ni VP Sara Duterte. Oo, naging supporter po siya ni PRRD, pero tapos na po ang termino ni PRRD, kaya nga sumuporta sila kay Marcos Jr. Pero tulad po ng nakararami na nagsasabi na budol sila, mukhang inaamin na rin po ni General Pokis na nabudol siya. Dahil akala nila magaling si Marcos Jr., akala nila papatunayan ni Marcos Jr. na mali ang bintang sa kanilang pamilya, na magnanakaw ang pamilya nila. But unfortunately, mga kababayan, hindi po yun nangyari dahil pinatunayan niya na totoo ang usap-usapan, totoo ang istorya, totoo ang nakaraan. Dahil mas matindi po ang nakawan na nangyari ngayon kumpara sa nakawan ng panahon ng tatay niya. No? At may kumakalat din po na balita na dati na ang mga protesta daw po na ito ay para iupo si VP Sara Duterte sa Malacanang. Alam nyo mga kababayan, hindi ko po alam kung bakit pabubo talaga itong mga ito, no? Kung gusto ni VP Sara Duterte na maupo sa Malacanang, presidente na sana ang kanyang tinakbuhan. Dahil sigurado naman siya na mananalo siya, ayon po yan sa mga survey bago mangyari ang 2022 election. So, ang totoo po dito, sila po ay nagtatakipan, gumagawa lang na rason para kung sakasakali man may mangyaring hindi maganda, mapapasama or magiging masama ang Duterte. Mapapasama ang istorya at lalabasin nila na dahil nagkakaroon ng rally dahil gusto lang agawin ni VP Sara Duterte ang pwesto. Hindi ba po pwede na sawang-sawa na ang mga Pilipino sa panggagago, sa pananatado, sa pambubudol at kasinungalingan na mayroon ang mga leader natin ngayon? Hindi ba po pwedeng ganon ang dahilan? Kung yon ang nais ng taong bayan, wala po tayong magagawa doon. Kung sino ang gustong iupo ng majority, dahil tayo po ay nasa demokrasyang bansa. Kung sino po ang gusto ng taong bayan, boses po ng taong bayan ang masusunod. Pero totoo ba na ito ang dahilan kaya sila o kaya ang mga Pilipino ay nagpoprotesta? Pakinggan natin. Kinupirma ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. na may ilang retiradong sundalo na nanawagan sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Brawner, nangyari ito sa kasagsagan ng malawakang protesta kontra korupsyon noong September 21. Sabi raw ng mga retiradong militar, may ibang mas karapat-dapat na maging Pangulo. Hindi naman daw nila tinuki kung sino. Sa kabila nito, malakas ang tiwala ni Brawner na walang sino man sa mga sundalong sumang-ayon. Binanggit na raw nito kay Pangulong Marcos. At ang sabi raw ng Pangulo, malaking tiwala niya sa AFP na gagawin ito kung anong nararapat. Ayan. So yan po mga kababayan ang lumabas na balita at nag-trending nga po ito noong nakaraan dahil di umano may mga retiradong general na kinausap daw itong si General Brawner para mag-aklas or mag-withdraw ng suporta sa administrasyon or sa gobyerno ni Marcos Jr. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan sabihin ni Brawner yan na kasinungalingan naman po pala. At di minsan mga kababayan wala tayong narinig na kinundi na po ng Armed Forces of the Philippines ang nakawan or korupsyon sa gobyerno ni Marcos Jr.
Bagkus, parang ang nakikita po natin ay parang ipinagtatanggol pa niya ang pasimuno sa pandarambong. So yan po yung mga usap-usapan na nangyari noong nakaraan na di umano. Ito nga, lumapit ang mga general kay Browner at inaaninyahan siya na mag-withdraw ng suporta kay Marcos Jr. Pero ang katotohanan po mga kababayan ay lumalabas talaga. Kahit ang kasinungalingan, kahit pagtakpan mo po yan ng pagtakpan, kusa po yan na sisingaw at ililitaw po niyan ang katotohanan. So, ano nga ba ang katotohanan? Inalok ba siya or in-encourage ba siya na mag-aklas o mag-withdraw ng suporta sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Alamin po natin doon sa general mismo na nakipag-usap sa kanya. Retiradong general. O, ito. Pakinggan. Kausap niyo po si General Bronner. Ano pong sinabi niyo? Hindi, yung in-explain namin, we are not, So you were aware of the rumors going Yes, around, yes. that's why you need to speak to Correct. General Bronner. Ngayon, ang pinahiwatig namin sa kanya, sabi namin, we are representing the people, ipinapahiwatig namin yung sentimiento ng mga tao dito sa matinding corruption na ito. Yan. At merong general kasi doon na Southern Luzon na nagpa-press release na okay, sumasama sila kaya nakikiramdam sila, nararamdaman nila yung hinaing ng mga tao, parang ganon. Anong sagot ni General Bronner? Ang sinabi ko lang doon na tinitwist nila na hinikayat ko raw siya na mag-kudita o mag-withdraw support. Ayun. So yan mga kababayan, malinaw po sa pagkakasabi, tinutwist po nila. Tinitwist yung usapan. So, totoo naman, kinausap po pala ni General Pokis itong si Browner, pero hindi nila sinabi na mag-withdraw ng suporta sa gobyerno. So parang sa tingin ko, sumisip-sip itong si Browner kay Marcos Jr. Nagawa niya magsinungaling para masira siguro si Pokis o bumango naman ang pangalan niya kay Marcos Jr. Pero ang malinaw po, hindi po siya hinikayat ni General Pokis na mag-withdraw ng suporta. Hindi naman po tayo may sabi, si General Pokis mismo. At ang pinagtatako lang, bakit ganito ginagawa ni Browner? Lumalaro ba siya para manatili ang tiwala sa kanya ni Marcos? Kasi iba po yung naririnig po natin sa baba niya yung mga junior officers, yung nasa baba niya. Yung nasa baba niya, galit din po sa korupsyon. Pero itong si Browner po, hindi natin naririnig na kinukundinan niya ang malawakang korupsyon sa Pilipinas. Kaya sa tingin ko naman, kapag kumilos ang taong bayan, ay sigurado kakampi sa taong bayan ang ating mga militar at ang ating mga kasundalawan. Dahil yan naman po ang kanilang adikain or yan po ang kanilang sinumpaan. Okay, so ituloy po natin muna. Sabi ko lang, baka naman yung armed forces, No, when you were faced with him and then you explained that, General, sabi mo, hindi kami nanggugulo, may mga reklamo kami lehitimo. yeah. Ano pong sagot niya sa inyo? Hindi, nakikinig lang siya. Kasi yung alam naman natin na nababalidate nila yun. Ngayon, ang sinabi ko lamang doon na maaring tinitwist nila ay sinasabi ko lamang, baka naman yung armed forces ay hindi lamang mag-press release about corruption, kung pwedeng verbally sabihin, mag-conference siguro na sabihin na ipigil na yung corruption na yan at dapat panagutin, parang ganon. Essentially, you are not for withdrawal support. No, and in no, fact, no. you are maintaining the professionalism of the armed Correct, forces. correct. So but they should not get involved in any No. political upheaval. May mga Pero lumalabas. inikayat niyo po si General Bronner na, General, baka pwede naman magsalita kayo about Correct. corruption. Yun lang ang Yun sinabi lang. namin. Okay. And then we can vouch for that. Andun lahat ng mga battle staff niya, mapuro mga generals yun eh. Ang sinabi niya, okay, don't worry sir, seniors kami sa kanya, although we are retired. Correct. Sabi niya, nararamdaman namin, naririnig namin ang hinaing ng tao. Hindi kami bingi, hindi kami pipi, hindi kami bulag. Yun sinabi niya. Yun naman po pala mga kababayan So malinaw po sa atin yan na kung meron man na magsisisigaw dyan ng Marcos resign, Bangag resign, yan po yung nararamdaman ng mga Pilipino. Pero being a leader or organizer nitong gagawing rally sa 16, 17 at 18 na isa yan sa leader, si General Romeo Pokis mga kababayan. Isa po sila sa mga nangunguna dyan po sa rally na yan. Sa kanila po, wala pong isinisigaw na wala po sa usapan nila na patalsikin si Marcos Jr. Okay? Nananawagan sila na panagutin ang may sala dito sa korupsyon na ilang buwan na po silang nag-iimbestiga pero hanggang ngayon wala pa pong naisasalpak sa kulungan. So now,
kung mayroon man po dyan magsisigaw na Marcos resign, yan po ay damdamin ng taong bayan. Pero malinaw po na sila Romeo Pocis, sila General Pocis, ay hindi po yon ang intention po nila. Okay? So, ang hinihingi pala ni General Pocis ay kahit paano magsalita ang Armed Forces of the Philippines about sa korupsyon ng Pilipinas, sa Pilipinas. Kasi wala nga naman talaga tayo naririnig. Puro pagtatanggol nga lang kay Marcos Jr. na naririnig natin sa bibig ni Browner, di ba? Pero dito sa sinabi ni General Pocis na sinasabi ni Browner na hindi daw sila bulag, hindi daw sila pipi, hindi daw sila bingi. So, baka naghihintay lang ng tamang tiyempo ang Armed Forces of the Philippines or sa galaw ng taong bayan. Pero ano nga ba talaga ang layunin ng protesta na ito? Ito ba ay para patalsikin nga si Marcos Jr.? At sino-sino ba ang mga kasama sa protesta na ito? Kasi sinabi ko na kanina kung sino-sino, pero mas malinaw po nating alamin kung sino po talaga ang mga sasama dito. Kung sino-sino, kung ito ba anong uri ng pamayanan or komunidad or mga tao ang mga sasali dito. Kasi hindi po tayo papayag or hindi po maganda na mahahaluan po tayo ng mga kaliwa. Oo. So, yun po ang iniiwasan natin. Ayaw po natin dyan sa mga kaliwa. So, alamin po natin kung sino at kung ano ang expectation ng mga dadalo sa protesta na ito. Oo. Pag-agaw ba sa kapangyarihan o para mapanagot lang ang mga kawatan sa kanilang pambabalasuba sa Pilipinas? Okay? So, sige, pakinggan. Your November 16 rally, the principles that you espouse are fundamentally similar to the Trillion Peso March. Yes, it's also all about corruption. However, the difference here is that the aggregation of groups that you are with, Yes. it's INC will also be there, Kingdom of Jesus Christ is of Pastor Kiboloy, and JIL. All these two organizations are under siege because the founder, Pastor Kiboloy, is under Arresiata. And then on the JIL, it's Senator Joel Villanueva is also under fire. So it seems like this is an aggregation of Duterte forces. Hindi rin. Kasi marami mga not identified with Duterte. Of course, may mga ganon. And the idea nga, malaki ang kwento talaga na... Ayan. So dito kasi mga kababayan, ang sinasabi kasi, siyempre yung mga kalaban ng mga Duterte, kanina nga naglabas si Montulfo, di ba? Naglabas si Montulfo ng mga listahan kung sino-sino ang pasimuno at kung sino ang financier nitong rally na ito. Ang financier daw, si BP Sara Duterte, Chavit Singson at saka si Pulong Duterte. Ang galing naman ni Tulfo. Ang galing naman ni Montulfo, no? Kung kailan tumanda, saka nagginago. Di ba? Kakalabanin mo yung mga retiradong general. Hindi ka nga umubra kay Claudine, eh. Di ba? Alam mo, mayaman naman ang mga kapatid mo. Si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, Ben Tulfo. Bakit di ka na lang doon magpapapansin? Ayaw na ata sa'yo ng gobyerno, kahit gobyerno ni Marcos, ayaw na sa'yo. Kasi ang bali-balita natin, naghihintay ata ito ng posisyon na maging envoy ng China. Katulad nung dati na posisyon niya sa panahon ni Pangulong Duterte na pinatalsik siya kasi tatanga-tanga. Kung kailan tumanda itong si Montulfo, tsaka nagtinanga. Panayang papansin sa mga Duterte, ewan ko ba kung bakit. Ewan ko ba sa'yo, kaya ka nabablock ayan ni Raymar Santiago tsaka ni Claudine Barreto dahil kung kailan ka tumanda, tsaka ka naging gago. Montulfo. Balik po tayo dito. So dito mga kababayan kasi, ang sinasabi, ito daw mag-rally sa 16, 17, 18, ito yung mga naka-align sa Duterte. Diba? Hindi rin. Kasi although ang Iglesia ni Cristo naka-align sa Duterte, pero sumuporta yan kay Marcos Jr. Hindi ba po pwede na kaya ginagawa ang rally na ito? Ito malinaw na malinaw eh. Kaya nagkakaroon ng protesta dahil merong kawalang hiyaan na nangyayari sa ating bansa. May pagnanakaw ng kaban ng bayan, may pambabalasubas, pananatado sa kapangyarihan ng Pilipinas. So, hindi ba po pwedeng yun ang tingnan natin na dahilan kung bakit merong nagpo-protesta sa lansangan? Wala naman tayong pakialam kung supporter yan ng Duterte, supporter ni Marcos, supporter yan ng mga Aquino, supporter ni Leni Robredo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay kapakanan ng ating bansa. It doesn't matter if you are Duterte, if you are Marcos, or if you are Aquino, or etc. Ang pinag-uusapan po natin dito, ang katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Nagkataon lang, syempre, na walang nagsasalita, walang lumalaban, kundi, ang kapo ng Duterte. Di ba? Kasi yung iba ata mga takot. Kung hindi takot, baka bayad.
Di ba? So ngayon, ini-issue nyo yung ganyan. Di ba? Eh kayo ba? Kahit saang paksyon kayo nakadikit, sa Dilawan, Pinklawan, Pulawan, Duterte, hindi ba kayo nagagalit na ninanakawan ang bansa natin? Hindi ba kayo nagagalit na tinatarantado tayo ng mga leader natin? Dapat yun ang tingnan nyo. Huwag yung titingnan kung saan ka naka-align na grupo, tingnan natin kung saan patungo ang bansang ito. Tingnan natin kung ano ang may tutulong natin para umunlad ng bansang ito. Tingnan natin kung ano may tutulong natin para mapanagot ang mga kawatan na nagbabalasuba sa bansang ito. Pwede ba? Ganun muna. Huwag natin muna tingnan ng kulay. Kasi doon tayo nandidiskaril eh. Kanya-kanya tayong tira eh. Kanya-kanya tayong palag. Kung mahal nyo talaga ang Pilipinas, ngayon, it's about time magkaisa tayo dito para panagutin ang mga kawatan sa gobyerno. Diba? Deal? It's going to be, you'll force the issue, there will be a withdrawal support, and they are very confident that Vice President Sara Duterte will be able to assume the presidency. Hindi, ganito I'm just telling this. We need to of course, discuss. we know that, yung mga ganong scenarios, ito nga, lately nga may nagsasabi na may movement daw kami na ibabagsak si PBBM. Ang walang katotohanan yun, di ba? Pati si Kong Mike nandun eh. I just want to state, for you to state for the record, that nothing that I said, withdrawal support, the assumption of VP Sara, it will be first as president, will not happen during the 3 days. Wala pong ganon. In fact, hindi ho kami nag-uusap ni VP Sara. Hindi ho kasama si VP Sara dito. So it's really We never on, talk. So it's on the anti-corruption now. Corruption But I mean, these rallies are fundamentally symbolic to show the people's strength. That's correct. That's correct. It's an expression of the people's anger. Kung yung mga taong hindi nagagalit sa matinding korupsyon na ito, hindi yan Pilipino. Aren't you satisfied with what's going on right now? I mean, Ombudsman Boying Remulla, na kaibigan ni Sec Mike, talagang he's going heaven and earth to really thresh out all these corruption issues. Unfortunately, no. Ang ano lang po namin dito ay talagang peaceful expression of as a sovereign people, okay? Ito yung grievances sa government sa nangyayaring korupsyon, okay? So kami mga leaders, wala kami sinasabing ganon. So, of course, kung 1 milyon, 2 milyon mga tao na yan, hindi mo na makukontrol yung mga ibang tao. So, but us as leaders, we are focused on the corruption issue. Ayan. So, yun po ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan. So, meron pong malinaw na mayroon talaga mangyayaring rally. Okay? Itong gagawing protesta ay malinaw po na ito ay dahil sa korupsyon na para panagutin ng may mga kasalanan. Ay ayaw nyo pala ng may rally. Bakit kayo naging tiwali? Diba? Ito po ay peaceful rally at wala pong balak na manggulo. Pero, kung dumating man sa punto na ang taong bayan ay gumawa ng hakbang, wala pong magagawa yung mga leader na yan. Diba? Kundi, sundin ang kagustuhan ng mamamayan. Kung gusto ng mga Pilipino na patalsikin si Marcos Jr., wala po tayong magagawa dyan, kundi pagbigyan ng kagustuhan ng taong bayan. Pero sa tingin ko, galit na po talaga yung mamamayan eh. Ikaw mismo, ako mismo, galit eh. Pero sana, maging mapayapa itong gagawing protesta na ito. Sana pagkatapos ng protesta ito, ay umayos na ang bansa natin. Kasi again, mga kababayan, the reason why we're doing this protest is that there's a corruption, di ba? Kung wala namang korupsyon, hindi naman tayo katulad ng mga kaliwang grupo na kahit walang problema, kahit walang dapat ireklamo, nagre-reklamo. So, valid po ang complaint natin. Valid po yan dahil totoo na may nakawan sa Pilipinas. Nabulgar po yan at marami na po ang nagtitistigo, mga testimonya, nabuking na po kung paano sila magnakaw. At eto yung sinasabi ko kanina. Kapag ang taong bayan ang nagsalita, kapag yung damdamin ng taong bayan, ay hindi mo talaga yan mapipigilan. Ito ang nakakatakot dyan, mga kababayan. No? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang po anong mangyari? Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected number to the 10? Dito sa, of course, sa... EDSA. No, sa Luneta, talagang solid yan. INC yan eh. INC yan, siguro 1 million, 2 million, kaya nila dyan. Solid yan. So, all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. Okay. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 ni
Nung kay ERAP, hindi natuloy yun, Sec, eh. So, pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond control na, maski na pigilan ito. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Nako, yan ang problema natin dyan, mga kawatan. Pag ang taong bayan ang nagdesisyon, sigurado, milyon yan. Oo. Again, depende pa rin po sa galit ng tao. Kung milyong-milyong Pilipino po ang galit na sa sitwasyon ng bansang ito, abay, tao pa rin po ang masusunod. Tao ang huhusga, tao ang magbibigay ng hustisya kung ang administrasyon ni Marcos Jr. ay hindi kaya na bigyan tayo ng hustisya. Ang boses at pagpapasya ay nasa taong bayan na ninakawan. Di ba? Sino ba ang nagpoprotesta? Sino nagrarally? Tayo. Tayo mga inapi, tayo mga binilasubas, tayo mga pinagnakawan, tayo po ang nagpoprotesta. Di ba? So, nasa atin po ang kapangyarihan dahil tayo po ang naglagay sa kanila dyan eh. Diba? Kayo pala ang naglagay sa kanila dyan kasi hindi naman namin binoto yan eh. So pakinggan po natin ito. I hope that on the November 16, it's going to be a peaceful yes. rally. No, before that, matawagan ka na, General, yung mga gusto mong matin. Ito po ang United People's Initiative. Kasama po ang maraming mga organisasyon po dito. Hindi lamang po yung Iglesia ni Cristo, hindi lamang po yung KOJC, UJL. Marami po ang mga civil society groups, mga Muslim and Christian organizations, lay organizations, yung mga kabataan, yung mga manggagawa, lahat po ay kasama natin. So, yung mga kababayan po natin at ako'y nananawagan, samahan nyo kami sa EDSA. Welcome lahat. Welcome po lahat. Ayan, mga kababayan, nako, medyo marami-rami po ito ha. Oo. Kung matatandaan nyo, nung nagrally po ang Iglesia ni Cristo dyan sa Luneta, almost 2 million po ang dumalo dyan. So ngayon po, hindi lang po Iglesia ni Cristo ha. Nandiyan ang KOJC, nandiyan ang Muslim, nandiyan ang JAL, at nandiyan po yung mga kabataan. Yung mga kabataan na talagang apektado po nito sa nangyayaring nakawan na ito, mga kababayan. So, at kung matatandaan nyo, yung dating peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, isang araw po yun. Isang araw lang. Pero ito, mga kababayan, 3 araw po ito na sunod-sunod, walang uwian ito, mga kababayan. Siguro naman, dito sa gagawing ito ay magkakaroon na ng katuparan ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Ayan kung meron po kayong reaksyon, ilagay po nyo dyan sa comment section. Ano ba ang inyong nararamdaman ngayon? Ilabas po yung boses mo. Ipagsigawan mo na ikaw ay matapang na Pilipino. Ako po si Master Judea. Say thank you. God bless you all and to God be the glory. Okay? Magkita-kita po tayo muli sa susunod nating upload. Baka nagtataka kayo kung bakit meron ako ganito. May injury po tayo kasi likod natin, May injury likod natin, hindi tayo pwedeng yumuko, hindi tayo po pwedeng kaya kailangan straight lang, okay? Alright, pero wala po ito. Sprain lang ito, mawawala rin ito. Magkita-kita po tayo muli mga kababayan sa susunod natin na talakayan.